Ang nanay na nagpapabaya sa sariling supling ay parang sinag ng araw na maginaw o parang tubig dagat na walang alat o puno na walang dahon at walang lilim o kulog na walang tunog. Sa madaling sabi, isang anomalya ng kalikasan. Dahil walang nanay na magpapabaya sa kanyang anak. True. Yan ang sabi nila. Nanay ang unang magtatanggol at unang kakalinga. At kahit sa mundo ng mga hayop, kapag may sumubok na galawin ang bagong isinilang, nanay ang makikipagpatayan. Pero alam natin na may mga nanay na tumatalikod sa kanilang tungkulin. Kung bakit sila nagkakaganon ay kung bakit sila sumasalungat sa kanilang tunay na diwa ay kanya-kanya ang dahilan. At sa ganitong mga pagkakataon, sino naman ang papasan ng kanilang responsibilidad na iniwan? Paano kung ang anak na aako sa mga tungkulin na kanilang iniwan ng siya pang magsasakripisyo sa kanyang karapatan sa kaligayahan? Atin na pong simulan ngayong Miyerkules ang isang drama na sinulat po ni Ma'am Didit Tan Joaquim Marasigan tungkol sa isang pamilyang hindi lang nawala ng haligi, kundi pati na rin ng ilaw ng tahanan at ang panganay na nagpakita ng kamartiran. Ito na po ang dulang pinamagatang Ang Ate Kong Nanay. Nagmamalaki ka na sa akin, ha? Ganun ba? Tama na, Inay! Lasing na lasing ka na naman! Sagutin mo ako. Porque nakatapos ka ng college? At ngayon, pinag-aagawan ka mo ng mga opisinang inaplayan mo? Ha? Nagmamalaki ka na sa akin? Sinasagot-sagot mo na ako? Ha? Walang iya ka! Wala kang utang na loob! Tama na, Inay! Pwede ba? Tama na! Huwag mo sirain yung mga gamit na ako rin ang nagpunta! Pati ito! Flower vase! Figurin! Mahalaga ba sa'yo to? Kaysa sa akin? Hindi! Hindi! Kaya kong bumuli uli ng mga yan! Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit patuloy mong pinababayaan yung mga kapatid ko! Bakit patuloy ka naglalasing? Bakit patuloy mong sinisira ang buhay mo, Inay? Samantalang matagal lang namatay si tatay! Wala kang pakialam! Katawan ko to! Gagawin ko kung ano ang gusto ko! Gagawin ko ang makapagpapatahimik sa kalooban ko! Natatahimik ka nga ba talaga, Inay? Natatahimik ka ba sa paglalasing mo? Kahit alam mong mula nang mawala si tatay, ako na ang bumalikat sa pagpapakain sa mga kapatid ko! At sa gitna ng mabigat na responsibilidad, pinilit kong makapag-aral! Kaya inabot ako ng 6 na taon bago ko natapos ang kurso ko dahil nagtatrabaho ako at nag-aaral na sabay. Kayo ang inuna ko at hanggang ngayon, kayo ang priority ko. Pero hanggang kailan kita uunawain, Inay? Pagod na ako. Pagod na ako mag-isang balikate ng isang tungkulin na dapat ikaw bumabalikat! Isinusumbat mo tong lahat sa akin, ha? Yan ba ang gusto mong sabihin? Oo! Oo! Dahil pagod na ako! Sawang-sawa na akong unawain ka at magtakpan lahat ng kakulangan mo! Kung sinasagot-sagot man kita ngayon, hindi ako nagmamalaki! Pagod na ako, Nay! Pagod na ang puso ko! Pagod na ang isip ko! Ang katawan ko! Ayoko nang unawain ka! Ayoko nang tulungan ka pa!
Ate, saan ka pupunta? Bahala na. Ayoko na dito. Hindi na ako makatagal kay inay. Iiwan mo kaming tatlo? Alam mo naman sa'yo lang kami umaasa. Panahon na siguro. 20 ka na, James. Kaya mo nang mag-working student. Ate, sino magbabayad ng mga bills ng tubig, kuryente, ang weekly grocery, ang pambaon ng mga kapatid natin, ang panggastos sa school? Ayoko na, James! Gusto ko na makasagasuhin ang sarili ko! Tama si Elmer. Sobra-sobra nang ibinigay ko kay nanay. Pero baliwala sa kanya lahat. Kaya bakit pa ako magtitiis? Paano naman kami, Ate Berna? Hindi ko alam. Siguro, pag wala na ako, kikilos na si nanay. Titigilan na niya yung paglalasing. Jenny! Saan ka pupunta? Kuya James, ano ba? Bitawan mo ang kamay ko. Saan ka nga pupunta? Ba't may dala kang bag? Aalis, maglalayas. Kung ayaw na ni Ate Berna rito, ayoko na rin. At saan ka naman nga pupunta? Ewan ko. Hindi naman tayo iniintindi ni nanay eh. Bakit ba tayo magpapaiwan? Huwag ka umalis, mapapahama ka. Mamaya kung sino lang ang mambasto sa'yo, kidnapin ka, gawin ka alila. Jenny, di tayo pwede maghiwalay. Pero iniwan na tayo ni ate. Paano na tayo, Kuya James? Akong bahala. Alam ko kung nasaan si ate. Tumahan ka na, Jenny. Ako nang bahala. Salamat, Berna. Finally, makakapagsimula na rin tayo ng sarili nating buhay. Napuno na talaga ako, Elmer. Tama na. Hindi na natin sila pag-uusapan. Pero yung mga kapatid ko, gusto ko sana silang kunin eh. Pag kinuha mo sila, aasa na naman sila sa'yo. Mahahati na naman ang atensyon mo. Gusto ko, pag nagsimula tayo ng sarili nating buhay, yun talagang tayo na lang. Elmer. Halika nga. Mula ngayon, araw-araw na kitang mayayakap. At ang susunod nating aasikasuhin ay ang civil wedding natin. Pero, di ba, mag-a-abroad muna tayo? Di ba mag-iipon muna tayo para sa church wedding? Oo, syempre. Pero, para makasiguro akong hindi ka na maaagaw sa akin ng iba, magpapakasal muna tayo sa civil bago tayo mag-abroad pareho. Sige na nga. Basta, masayang masaya ako dahil finally, nagdesisyon ka na. Akin ka na lang. Wala na ako magiging kaagaw sa'yo mula ngayon. Sarap. Tamang-tama na yung init ng kape. Ay, may kumakatok. May naiwan siguro si Elmer. Ate Berna! James, anong ginagawa mo dito? Makikiusap sana ako, ate. Paanong makikiusap? Di ba sinabi ko nang bahala na kayo sa sarili nyo? Kahit si Jenny, pwede na siyang mag-working student. Yun din naman ang ginawa ko noon eh. Kung kinaya ko, makakaya nyo rin yun. Ate, gusto maglayas ni Jenny. Ayaw na niya mag-aaral. Ayaw niya rin makinig sa mga paliwanag ko. Kasama ko siya. Ayun o, nasa tricycle. Ayaw niya nga lumapit dito eh. Baka nga daw mag-alit ka sa kanya. Bakit pa kayo nagpunta dito? Ate naman, umuwi ka na. Mag-aaral kami mabuti. Tatapusin namin ang pag-aaral namin. Pero, huwag mo lang kami iwan. Kailangan ka namin, Ate Berna. Pero James, nagkakaedad na ako. Gusto ko na maasikasuhin ang sarili kong buhay. Ate. Sorry. Ano na sasabihin ko kay Jenny?
Nangako ko sa kanya. Pakikiusapan kita. Nangako kong babalik ka dahil mahal mo pa rin kami. James, hindi ako ang nanay niyo. Ate niyo ako. Si nanay ang kausapin niyo. Siya dapat ang nag-aalaga sa inyo, hindi ako. Johnny! Umuwi ka na! Magsasara na ako ng tindahan. Pautangin mo muna ako na isa pang lapad. Meron ka bang pambayad? Eh, kaya nga nangungutang eh. Wala pa akong pera. Ay, naku naman. Kailan ka naman magkakapera? Balita ko, wala na sa inyo si Berna. May 3 pa akong anak. Ipapasok kong katulong. Para magkapera ako. Naku, tumigil ka na, Jody. Ayusin mo yung sarili mo. Magpakatino ka na. At baka kung hindi ka man masagasaan dahil sa kalasingan, baka sa matinding sakit ka naman mamatay. Eh, sana nga. Araw-araw. Yan ang dinadasal ko. Ang mamatay na rin ako. Para matapos na yung pagdurusa ko. At ikaw pa talaga nagdurusa. Ang alam ko, pinabayaan mo na ang mga anak mo. Wala ka ng silbi. Pabigat ka pa sa kanila. Naku, Jody, kumising ka na. Napakaswerte mo sa mga anak mo. Huwag mo hitayim magkawatak-watak ang 4 mong anak. Bago ka gumising dyan sa mga pagkakamali mo. Sa tingin mo, Kuya James, uuwi si ate? Babalik siya? Hindi ko talaga alam pero nangako ko sa'yo, Jenny, hindi ba? Oo, Kuya. Kaya nga, habang naghihintay tayo, eto, mag-ipon muna tayo ng mga karton, basyong bote, plastic bottle, at iba pang gamit na nakatambak lang at basura dito sa bahay natin. Tinatanggap pa naman ng mga to sa junk shop. Pwede natin ibenta. Para naman may panggastos tayo sa school. Oo, Kuya James. Sige, doon naman ako sa kwarto namin. Titignan ko kung ano pang mga lumang gamit na pwedeng idagdag dito sa ibibenta natin sa junk shop. Ano ba naman, Berna? Akala ko final decision na ang pagpapakasal natin. Bakit ngayon nagbago ang isip mo? Elmer, nag-aalala ako sa mga kapatid ko. Huwag muna tayo magpakasal. Ilang beses na nating pinagtalunan to. Ako lang yung inaasahan nila. Dahil sinanay mo sila. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Berna, kapag bumalik ka sa kanila, hindi mo na ako makikita. Elmer, huwag mo naman sabihin yan. 7 years na tayo. Ayoko masira ang relasyon natin pero hindi ko kayang tiisin ang mga kapatid ko. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Pagod ka na. Sumuko ka na sa responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Totoo, tama ka. Pero ang mga kapatid ko, hindi sila marunong eh. Nag-aalala ako baka masira yung pag-aaral nila. Pag bumalik ka sa kanila, mag-uumpisa na naman tayo sa simula. Hanggang kailan mo ako paghihintayin? Hanggang kailan tayo magiging ganito? Paikot-ikot, pabalik-balik. Kailangan magdesisyon ka. Ako o sila? ₱15 para rito sa mga lumang dyaryo na napakilo natin. Ako naman, Kuya, naka 10 pesos sa mga kung ano-anong plastic na basyo. Kulang pang pambili ng bigas sa tulam. Paano nang gagawin natin?
Baka meron pang pwedeng ibentang gamit. Yung lumang radyo, kuya, hindi naman natin nagagamit. Di baterya kasi. O siya, sige, kunin mo. Dalhin natin sa junk shop kung tatanggapin nila. Ba't hindi na lang natin isang la? Pwede kaya isang layon? Hindi ko rin alam, Jenny. O siya, sige, kunin mo na. Kailangan makahanap tayo ng pera bago umuwi si nanay. Kung hindi, baka kunin sa atin ang mga napagbentahan natin. Tapos ibibili niya lang ng alak. Sige na nga. Teka, kukunin ko na yung radyo. Jenny, may tao, baka si nanay bumalik. Bakit, Berna? Bakit hindi mo magawang panindigan ang relasyon natin? Pagod na ako sa paghihintay. Pagod na akong palagi na lang nasasaktan. Bakit ikaw ang minahal ko? Bakit ikaw pa, Berna? Mahal kita. Mahal na mahal. Pero sa ginawa mong to, tinapos mo na rin ang lahat sa atin. Tinapos mo na, Berna. Tinapos mo na. James, Jenny, ako to. Ate Berna? Si ate nga, kuya. Ate, salamat bumalik ka. Hindi ka na ba aalis, ate? Hindi na. Nasaan si Bunso? Nasa school. Nagbebenta kami ng mga basura dito sa bahay para may pambaon o kaya pamasahe. Ate, naputulan na kami ng kuryente. Yung tubig, nakikigib na nga ako. 5 piso ang isang balde. Si Nanay, anong ginagawa niya? Wala. Ganun pa rin siya, ate. Lagi pa rin lasing. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Siguro nga dapat sinama ko na lang kayo nung umalis ako. Pero, narito na ako muli. Hindi ko na kayo iiwan. Sisikapin kong bayaran lahat ng bills. Basta ipangako niyo sa akin na mag-aaral kayo mabuti. Gusto kong dumating yung araw na kakayanin niyo ng suportahan ng sarili niyo. Oo naman, ate. Pangako, ate. Mag-aaral ako mabuti. Basta wag mo na kaming iiwan ulit, ha? Nay, huwag ka muna lumabas ng bahay ngayon may pupuntahan akong agency. At anong gusto mong gawin ko? Magmukmok sa buong maghapon? Ano bang nangyayari sa inyo, Nay? Marami kang pwedeng gawin. Magluto, magtiklop ng labada, maglinis, magpalit ng mga pundaw beddings, magsulsi ng mga damit na tastas na ang tahi, maglibang, manood ng TV, may kuryente na ulit. Ayusin mong sarili mo. Kailangan kita, Nay. Hindi ko kaya mag-isa to. Ayoko nang mamuhay. Hindi ako dapat iniwan ng ama mo. Bakit kailangang mawala siya? Bakit niya iniwan sa akin ang lahat ng responsibilidad? Hindi ko alam kung bakit ayaw mong harapin ang katotohanan matagal nang wala si tatay. At mula noon hanggang ngayon, wala ka naman talagang ginagawa para suportahan kami magkakapatid. Ako lahat ang bumabalikat at maliit na bagay na lang hinihingi ko mula sa'yo. Ang tumigil ka sa pag-inom. Huli ka na, Berna. Wala nang pwedeng ayusin. Ikakasal na ako.
Totoo ba? Totoo ba yung narinig ko sa'yo? Kasalanan mo. Kung hindi mo ko iniwan, hindi to mangyayari. Ilang linggo pa lang ang nakalipas, Elmer! Ganon ka ba karupok? Hindi karupukan ang nagtulak sa akin. Kabiguan. Kalungkutan. Ang hindi mo pagpapahalaga sa pagmamahal na maraming taong kong ibinigay sa'yo. Binaliwala mo ko. Kung mahal mo ko talaga, dapat naintindihan mo ang kalagayan ko. Habang buhay kitang uunawain? Ako? Kailan mo uunawain? Alam mo, may mga kapatid ako. Umaasa sa'yo. Nangangailangan sa'yo. Palagi na lang ganun. Mas mahalaga ang pangangailangan nila kaysa sa pangangailangan ko. Elmer, kahit ano pa yung dahilan mo, hindi ko pa rin matatanggap ang ginawa mo. Ilang linggo lang tayo nagkatampuhan. Ngayon sasabihin mo sa akin, ikakasal ka na? Wala na akong magagawa, Berna. Sa kalasingan ko, ang kababata ko si Chona ang napagsabihan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Bakit pagising ko, magkatabi na kami sa kama? Hindi na ako makaatras ng magdemand ang tatay niyang pakasalan ko si Chona. 7 years, Elmer! Dahil iniwan mo ako. Kung nangyari man sa atin to, kasalanan mo. Ikaw ang nagbilanggo sa akin sa isang kalagayang hindi ko na ngayon matatakasan at mababago pa. Wala na siguro tayo dapat pag-usapan. Berna, kung sana lang... Bitiwan mo kamay ko! Tama nga sigurong lumayo ako para makalimutan kita. Para makalimutan kong minsan sa buhay ko may isang lalaki akong minahal. Tanging minahal ko ng buong puso. Mang Sancho, pabili nga ako ng laurel at toyo. Ito po ang bayad ko. Ay, sandali, James. May sukli ka pa. Ito muna ang binibili mo. Ay, opo, salamat po ah. Balita ko magsasaudi si Berna. Totoo po. Gusto kasi ni ate na makaipon para sa pagka-college namin ni Jenny. Maswerte kayo sa ate nyo. Responsable, marunong sa buhay. Hindi katulad yung nanay nyo, naku po. Hindi pa nga umuwi si nanay eh. Samantalang maaga lumabas ng bahay kanina. Paano nga makauuwi yun? Andun sa umpukan ng mga lasinggo. Saan po, Mang Sancho? Andun sa basketbolan. Doon sa may naglalamay sa patay. Naku, ang nanay po talaga. Hindi na nahiya. Hindi naman namin kakilala yung namatayan ah. Siyempre, talamak na ang pagkalasigan niyang nanay niyo kung saan may inuman. Nandoon siya. Sige po, iuwi ko muna itong pinabili ni Ate Berna. Tapos, saka ko pupuntaan si nanay. Maraming salamat po, Mang Sancho ah. Ako ate, umiiyak ka na naman. Gabi-gabi. Naririnig kitang tahimik na umiiyak. Kung may maitutulong ako, sabihin mo naman. Nasasaktan din kasi ako sa mga pinagdadaanan mo. Okay lang ako, James. Kaya ko to. Yes, si Elmer ba? Oo. Sobrang sakit. 7 years kami. Akala ko wala na makakapaghiwalay sa amin. Akala ko makakapaghintay siya na maayos ko yung buhay natin. Akala ko forever na kami. Siya ang first love ko.
Ate, mukhang dahil sa amin nasira ang relasyon niyo. Hindi. Hindi, James. Huwag mo isipin yan. Siguro hindi talaga siya yung para sa akin. Ate, nagsisisi ka ba na binalikan mo kami? Na kami yung pinili mo? Hindi. Hindi ako nagsisisi. Mahal ko si Elmer, pero mahal ko rin kayo ng mga kapatid ko. Hindi ko kayo kayang pabayaan. Ate, mahal ka rin namin. At sana, tumating ang araw na makahanap ka rin ng taong mamahalin ka ng totoo. Hindi na. Ayoko na magmahal ulit. Kaya na lang ay iisipin ko, James. Kayo na mga kapatid natin. Ayoko na pagdaanan ulit ng ganitong kasakit na experience. Sobrang sakit. Pero para sa inyo nila, Jenny, pipilitin ko maging matatag. Ako magiging nanay at tatay nyo. Kakalimutan ko ang sarili ko para matupad yung mga pangarap ko para sa inyo. Maraming salamat talaga, ate. Huwag ka naman nang umiyak. Tutulungan ka namin. Hindi masasayang ang pagod mo sa pagpapaaral sa amin. Ate, nakaupo ka lang dito sa kusina. Nakatingin sa inahalo mong kape. Mukhang malamig na yung kape mo. Hindi kasi ako makatulog, Jenny. Hindi ka makatulog tapos kape pa yung kaharap mo. Lalo kung hindi makakatulog yan, ate, hindi ba? Hayaan mo na lang ako dito. Marami lang akong iniisip. Matulog ka na, may klase ka pa bukas, di ba? Ate, matutuloy ka ba sa Saudi? Sana dito ka na lang magtrabaho. Mas makakaipon ako na mabilis kung sa ibang bansa ako magtatrabaho. At isa pa, mas kailangan kong lumayo ngayon. Ate, iiwan mo na naman kami. Iwanan ko man kayo ngayon, may communication pa rin tayo. Iiwan ko ang cellphone ko para may magamit kayo. Ate, Sige na, Jen. Matulog ka na. Ipanatag mo na yung loob mo. Hindi na ulit mangyayari yung ginawa ko noon. Umalis man ako, ito'y para mas mabilis ako makaipon para sa college mo. salamat ate. Para ka na naming nanay. Ginagawa mo lahat para sa amin. Sana magbago na si nanay. Sana maging nanay na siyang muli sa atin. Oo, Jen. Sige na, matulog ka na. Kailangan tuparin ko ang pangako ko sa mga kapatid ko. Kahit parang sasabog ng dibdib ko sa kirot dahil sa paghihiwalay namin ni Elmer. Kailangan magpakatatag ako. Ang ina na inaasahan namin ay tuluyan ng nalulung sa paglalasing. Kaya ngayon, kailangan kong maging ina at ama sa mga kapatid ko para hindi sila mapariwara. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Mahal na mahal ko si Elmer. Pero may pangako ako sa mga kapatid ko na hindi ko pwedeng talikuran. Sana po dumating ang araw na makalimutan ko na rin si Elmer. Mag-a-abroad? Ano yun? Pupunta akong Saudi, Nay. Sana tigilan mo ng pag-inom-inom. Malaki ba ang susweldoin mo ron? Tama lang sa pangangailangan natin.
Hindi ka ba mag-iiwan ng pera? Paano naman kami pag alis mo? Si James na ang bahala. Nag-open ako ng savings account sa bangko. Si James ang mag-aasikaso lahat ng expenses. Ako, pinagdadamutan mo ako, Berna, ha? Buwe! Hindi ka magiging tao kung hindi dahil sa akin. Ayokong patulan ka, Nay. Nangako ako sa sarili ko, hindi na ako makikipagdiskusyon sa'yo. Kung bumalik man ako rito, iyon ay dahil sa mga kapatid ko. Dahil kung ikaw lang, kaya kitang tiisin. Kaya kitang kalimutan. Ganon kasakit ang pagpapabayang ginagawa mo sa amin. Pero para sa mga kapatid ko, bumalik ako. Nagsisikap ako. Kaya sana magbago ka na. Huwag mong hintayin ang araw na mapatapos ko ang mga kapatid ko at isa-isa kaming umalis sa bahay na to. Huwag mong hintayin maiwan ka rito at saka ka magigising na wala ka ng masasandalan dahil itinaboy mo kaming lahat palayo sa'yo. Ate, umiiyak ka pa rin. 2 taon ang kontrata ko, James. Ikaw na magiging responsable sa mga kapatid natin, ha? Habang wala ako. Oo naman, ate. Si nanay lang naman ang problema ko. Paano kung magpumilit siyang humingi ng pera sa akin? Basta, itago mo, ha? Huwag mong ipapaalam kahit kay Jenny kung saan ka magtatago ng pera. Pag nahawakan ni nanay yan, magugutom kayo. Hindi na kayo makakapag-aral at hindi mababayaran ng kuryente pati yung tubig. Yan ba ang dahilan, ate? Kaya ka umiiyak? Kaya ka nag-aalala para sa amin? Kayo. At may ibang dahilan pa. Si Kuya Elmer ba? Wala na kami. Dapat ko na siyang kalimutan. Wala. Di ba mahal na mahal mo siya, ate? Ayoko na siyang pag-usapan, James. Gusto rin naman namin siya para sa'yo, ate. Hindi na magiging kami ulit. Ay, naku. Kahit kailan. Naku naman, ate. Kung hindi siguro nagpabaya si nanay, ano? Hindi kayo magkakahiwalay? Hindi. Huwag, James. Huwag mo sisihin sa sitwasyon natin. Siguro nga, dapat ko nang turuan yung sarili kong maniwala na hindi talaga kami ni Elmer para sa isa't isa. Pangalawang kontrata ko na to rito sa Saudi. First time mo naman pala. Oo, Yoli. Natutuwa nga ako dahil pinay din yung katulong ng kapitbahay ng mga amo ko. At least nakilala kita at may nakakausap akong kababayan. Pero hindi tayo pwede mag-usap palagi Mahirap na. Mahigpit ang employer ko, mapaghinala. Ang employer ko naman, hindi tumupad sa pinirmahan kong kontrata. Paano hindi? Aling parte ng kontrata? Yung tungkol sa sweldo, Yoli. Mas mababa sa nakalagay sa kontrata ko yung binibigay nila sa akin. Pero kaya ko naman yung trabaho. Hindi bale. Basta hindi nananakit ang employer, pagtsigaan mo na. Alam mo, pwede ka pa rin namang lumipat ang employer. Makiusap ka sa agency mo. Pwede silang gumawa ng paraan. Totoo, Yoli? Oo. Pero habang wala ka pang malilipatan, basta magpakabait ka lang Makisama ka pa rin sa kanila kasi at least narito ka na. May trabaho ka na. Konting tiyaga lang at pagtitiis pa. Oh, James! Nakatayo ka lang dyan. Ano bang bibilin mo? Po? Ano po, Mang Sancho? Ano nga bang bibilin ko? Aba, anong malay ko sa'yo? Galing ako sa loob at
napansin ko nakatayo ka lang dito sa harap ng tindahan namin. Si nanay po kasi, nagpupumilit na ibili ko siya ng lapad. Pero sa tingin ko po, mas kailangan niya magpatingin sa doktor. Ay nako, ano na naman ang diferensya ng nanay mo? Ilang araw na pong inuubo, tapos ngayon na nga po nilalagnat. Tapos, humihingi pa ng alak. Opo. Nako, James, patingnan mo muna sa doktor. Magagalit nga ho yun pag umuwi akong walang dalang alak. Ay, akong bahala. Dalhin muna natin siya kahit doon muna sa health center. Oh, merenda tayo. Hati tayo dito sa ginawa kong sandwich. Salamat, Yoli. Oh, ilang buwan ka na rito. Hindi ko pa rin nasasanay. Malungkutin ka pa rin. Hindi lang pagiging malayo ko sa mga kapatid ko ang dahilan. May naiwan kang asawa. Wala. Boyfriend. Dating boyfriend. Malungkot nga. Buti na lang wala akong ganyang problema. Matagal na kasi kami. 7 years. Tapos, sa isang iglap, nakasal siya sa iba. Napikot. Pinakalumang kwento. Pinakawalang kwentang dahilan para magtaksil. Yoli, Makakalimutan mo rin yun. Oh, ito. Juice. Isang pitcher yan, ha? Hati tayo. Bawal ang alak. Kaya magpakalunod na lang tayo sa fruit juice kaysa malunod ka rin sa kalungkutan mo. salamat, Yoli. Kung wala ka siguro, baka nabaliw na ako dito sa kalungkutan. Hindi ka naman talaga nag-iisa. May 3 anak yung employer mo. Kaya nga lang, hindi kayo magkakaintindihan. Arabic kasi ang salita nila. Puro pa talaga biro. Dapat lang, Berna. Malayo na nga tayo sa Pinas. Magpapatalo pa tayo sa lungkot. Pero, naintindihan kita. Nung first year ko rito, para rin ako mababaliw. Yung feeling na tuwing gigising ka, gusto mo nang umuwi sa Pilipinas pero hindi pwede. Hindi ganun kadali. Unang problema, hawak ng employer natin ang passport natin. Pangalawa, mahal ang plane ticket. Pangatlo, nakakontrata tayo. Kaya ikaw, huwag kang papatalo sa lungkot. Masasanay ka rin na malayo ka sa pamilya mo. Basta lagi ka lang magdarasal at isipin mo para to sa mga kapatid mo. Ay, aba. Mataas nga lagnat mo, Johnny. Alak. Alak lang ang kailangan ko, Sancho. Tumahimik ka ka. Pasalamat ka at iniintindi ka pa nito, mga anak mo. Babayaan niyo na lang ako. Pagod na ako. Ikaw at tumahimik. Para kang walang pinagkatandaan. Ay, dadalhin ka namin sa center. James, alalayan mo ang nanay mo. Iuupo natin dito sa wheelchair na ihiramin ko sa center. Doon natin siya dadalhin. Hindi. Ayoko. Nay, please huwag ka nang pumiglas. Johnny, ang kailangan mo ay doktor, hindi alak na lalo pa magpapalubha sa'yo. Uy, Berna, totoo ba? Totoo bang tinawag mo sa akin kanina? Oo, Yoli. Bukas makakaharap ko na rin siya. Ang swerte mo naman. O ano raw ang magiging trabaho mo ron? Ganun din. Tagapag-alaga ng mga anak pero sa panglima niyang asawa. Wow!
Iba talaga kapag royal family, no? At magbabago na rin ang pasahod sa akin. Naku, siguradong mataas. Umaasa nga rin ako, Yoli. Inaasahan kong malayo sa mababang pasahod na binibigay sa akin ng employer ko ngayon. Papalapit na yung hari. Makakaharap ko na rin siya. Kailangan yumuko ako ng kaunti bilang paggalang sa kanya. Good morning. Good morning, Your Royal Highness. Give her a chair to sit. No, Your Highness. It's okay for me to stand up and... I insist that you sit comfortably. I have a few questions that I want you to answer. Yes, Your Highness. I will answer your questions. Ay, Diyos ko. Huwag sana ako magkamali sa mga sasagot ko. Kailangan ko ang trabahong to. Ayoko na bumalik sa dati kong amo. Tumatawag si James. Hello? Ate, naka-confine si nanay. Naka-confine si nanay? Oo, ate, kulang ang pera namin. May papadala ka ba? Kakalipat ko lang na employer, James. Naku naman ate, subukan mo humingi ng tulong. Wala naman kami pwede lapitan dito. Titignan ko magagawa ko, James. Pipilitin kong gumawa ng paraan, huwag kayong mag-alala. Tatawag uli ako ate ha. Hindi, ako na lang. Hintayin mo ang tawag ko. Teka, ano bang nangyari kay nanay? Bakit siya nasa ospital? Nihintay pa namin ang resulta ng lab test sa kanya. Nilagnat siya ng mataas at inuubo. Yun nga po, dinala namin sa center at mula ron, sabi sa amin, ilipat namin sa ospital si nanay. Pambihira naman. Ate, hindi natin pwedeng pabayaan si nanay. Oo, James. Hindi natin siya papabayaan. Hindi ko siya papabayaan. Kumusta na, James? Nakausap mo ba ang ate Berna mo? Opo, pero hindi siya makapangako kung kailan siya makapagpapadala. Kalilipat lang daw po niya ng employer. Ay, nako, huwag ka na mag-alala. Mabilidad ang ate nyo. At kung nakalipat ng bagong employer, baka mabait tong nalipatan. Baka sila pa nga makatulog sa inyo. Oo nga po, sana nga po, kasi hindi na rin ako makapasok sa school ngayon. Ako lang po nag-aasikaso sa mga kapatid ko. Tapos ngayon, pati si nanay, inaasikaso ko na rin. Sancho, wala na po akong pahinga. Pero ako lang po talaga inaasahan ni ate. Ay, nako, James. Ay, malalagpasan nyo rin ito. Hayaan mo. Pipilitin ko makatulong sa inyo sa kahit anong paraan. Hello? Berna, kumusta? Siguradong maraming ginto dyan sa royal family, no? Nabigyan ka na ba ng alas ng madam mo? Mabait ba sa'yo? Yoli, mabait sila sa akin. At tama ka nga, mataas ang sweldong ibinibigay nila. $400 a month. Wow! Oh, pero bakit parang malungkot ka pa? Ayaw mo ba nun? Dati, napakababa ng pasweldo sa'yo ng dati mong employer. Ngayon, bukod sa royal family ka naglilingkod, mataas din ang sahod mo. Bakit parang hindi ka pa happy? May problema ako, Yoli. Si nanay kasi nasa ospital. Kailangan magpadala ako ng pera. Kaya lang sa katapusan pa ng buwan ako dapat tumanggap ng sahod. Magsabi ka sa hari, ano ka ba?
Hindi ka makakapagtrabaho ng maayos kung ganyan nag-aalala ka. Eh, natatakot ako eh. Baka sabihin, inaabuso ko yung kabutihan nila. Ay naku, kung hindi mo lalakasan ang loob mo, walang mangyayari sa'yo. Nasa ospital ang nanay mo. Ikaw lang inaasahan ng mga kapatid mo. Lumapit ka na sa hari. Kaysa lumipas ang araw na hindi naasikaso ng maayos ang lagay ng nanay mo. Sa tingin mo, hindi magagalit ang hari? Basta magsabi ka ng maayos, makiusap ka. Para magkaroon ng solusyon ng problema mo. Your Highness, I'm sorry to disturb you. Berna, I know already. You know? Your madam told me. It's okay. Tell Mo Ahmed what you need. Yes, Your Highness. Thank you very much. Tumalikod na siya. Napakabait niyan talaga. Hindi siya nakikiharap sa mga personal maid ng mga asawa niya, pero sa araw na to, hinarap niya ako. At nagbilin siya agad ng kausapin ko yung assistant niya. Ay, Diyos ko, salamat po. Salamat po, nilipat niyo po ako sa royal family na to. Bakit hindi ko may galaw kaliwang kamay pati binti? Nay. Kauuwi lang natin galing sa ospital nung isang araw. Ang bilin ng doktor, huwag ka munang gagawa ng mabigat na trabaho. At higit sa lahat, iinom o titikim ng alak. James, Nay, noong nasa school kami magkakapatid, sinabi ng kapitbahay lumabas ka raw. Nakita ka nilang bumili ng alak. Ayaw nila makialam kaya hinayaan ka nila. Nay, pag-uwi ko, nabutan na lang kita walang malay. Kaya sinugod ka namin ni Jenny dito sa ospital. ospital. Opo. Sabi ng mga doktor, na-stroke daw po kayo. Stroke. Hindi. Ayoko. Paralisado ako. Sa ngayon, paralisado ang kaliwang bahagi ng katawan mo. Sabi ng doktor, kailangan ma-therapy ka agad para maibalik ang lakas ng kaliwang bahagi ng katawan mo. Hindi. Ay, ano ang kailangan namin gawin para mahalin mo ang sarili mo? Para naman mahalin mo kami. James. Nay, matagal na pong patay si tatay. Kung nasaktan po kayo sa pagkawala niya, nasaktan din naman po kami. Kung nangungulila ka sa kanya, ganun din po kami. Pero nang mawala siya, Nay, pinabayaan niyo na po kami. Araw at gabi, lasing ka, ayaw mo na mabuhay. Hindi po na inisip na kapag nawala ka, magiging ulila na kami. Pero sa kabila ng pagpapabaya mo, pinilit namin manatiling magkakasama. Si ate, nandun sa Saudi, nagtitiis po. Nagtitiis lang siya. Nagpapakahirap para sa atin. Siya ang gumastos nung makonfine ka sa ospital at ngayon na-stroke ka naman siya pa rin ang takbuhan namin. Ayoko na lang mabuhay. Bakit naman, Nay? Hindi na po ba kami mahalaga sa'yo? Mahal ka namin. Kahit pinabayaan mo kami, gusto namin gumaling ka. Gusto namin mabuhay ka pa. Mahalin mo naman kami. Dahil ikaw mahal ka namin, mahal ka ni ate. Kailangan ka namin, Nay. Huwag mo naman hayaan tuluyan kami mag-iulila.
Ano ba yung nanay mo? Ang tigas naman ng ulo. Palaging problemang binibigay sa'yo. Ay nako, Yoli. Hindi ko na nga alam kung magagalit ako sa kanya o ano ba eh. Alam mo, minsan naiisip ko, dalhin ko na lang kaya siya sa home for the aged. Tapos kakalimutan na namin siya. Dapat nga siguro. Pero naaawa din naman ako. Hindi ka nga makakawala sa nanay mong lasengga pag pinairal mo ang awa. Pero kung pababayaan ko siya at matuluyan siya, hindi ko naman kaya mabuhay na dala ko yun sa konsensya ko. Ang alin? Yung guilt feelings na alam kong may magagawa ako tapos pinabayaan ko na lang siya. Ayun, tutulungan mo rin pala. Bakit hiningi mo pa yung payo ko? Ay naku, Berna. Sobrang bait mo sa nanay mo. Alam mo, para malubos yung pag-aasikaso mo, umuwi ka sa Pilipinas at ikaw mismo ang tumingin sa kanya. Ate Berna! Jenny, hindi na ako makahinga. Ang higpit ng yakap mo. Ate, umuwi ka na! Ilang araw lang ako dito, Jenny. Mabait na yung amo ko. Binigyan ako ng pera para makauwi agad. Nalaman kasi ng employer ko na muling na ospital si nanay. Ate! Dumating ka na nga! James! Ano, kamusta? Si nanay. Ayun, doon sa kwarto, umiiyak. Bakit? Eh, alam niya kasi ngayon ka darating. Sa sobrang tuwa siguro. Puntahan mo na siya, ate. Mula nang ma-stroke siya, palagi na siyang ganyan. Iyak lang ng iyak. Lagi niyang sinasabi, sana raw namatay na lang siya. May awa ang Diyos, Nay. Tingnan mo, sa una kong amo, aping-api ako. Napakababa ng pasahod sa akin. Pero dito sa Royal Family, mabuti yung trato sa akin. Mataas na ang sahod ko. May libre pa akong bakasyon. May awa. Sana pinabayaan ako ng Diyos na mamatay. Total, ganito na ako. Hanggang kailan mo titignan ng mali sa buhay mo, Nay? Kailan mo imumulat ang mata mo sa mas maraming mabuting bagay na nangyayari sa atin? Katulad ng mabuti ba na-stroke ako? Na-stroke ka, oo. Pero sa tulong ng therapy na naibibigay sa inyo, nakakapagsalita na kayo muli ng diretsyo. Pero hindi ko pa rin galaw ang lahating bahagi ng katawan ko. Kaya nga po nagbilin na ako na ituloy pa rin yung therapy nyo. Hindi na ako gagaling. Bahala ka na. Hindi ako papayag na sirain mong pagbabakasyon ko. Pinipilit kong tulungan ka at hanggat kaya ko, ibibigay ko ang kailangan mo. Pero kung magpapatuloy ka sa ganyang pananaw, ito na ang huli nating pag-uusap. Sige. Talikuran mo ako. Buti pa sa'yo si Elmer. Anong sinabi mo, Nay? Si Elmer? Bakit mo binanggit si Elmer? Kape mo, ate. Salamat, Jenny. Sige na, Jenny. Balikan mo na si nanay. Ako na magsasabi kay ate. Ate, sana huwag ka magalit sa amin, Ate, nitong mga nakaraang linggo, bago ka umuwi, dumalaw rito si Kuya Elmer. Nabalitaan kong nagpa-therapy si Nanay Johnny. Oo, pero bakit narito ka? Gusto kong tumulong, James.
Alang-alang sa pinagsamahan namin ng ate niyo. Salamat ha, pero sasabihin ko muna kay ate. Hindi, wag. Ayokong malaman niya. Pero Kuya Elmer, Hindi kami magkasundo ng napangasawa ko. Hindi ako masaya sa piling niya. Lagi kong naiisip ang ate mo. hindi ba dapat kay ate mo yan sinasabi? Pero nakiusap siyang huwag nang ipaalam sa'yo. Siya ang naghahatid kay nanay sa ospital tuwing may physical therapy to. Siya rin ang naghahatid kay nanay pa uwi. Ate, siguro mahal ka pa rin talaga ni Kuya Elmer. Hindi yung tama. May asawa na siya. Pero ate, gusto lang naman yan tumulong. Para saan pa? Nang pakasal siya sa kababata niya, tinapos na niya ang lahat sa amin. Bakit ngayon gusto pa rin niya maging bahagi ng pamilya natin? Bakit ayaw niya akong patahimikin? Bakit ayaw akong patahimikin ni Elmer? Berna, pinatuloy na ako ni James. Gusto ko sanang magkausap tayo habang narito ka sa Pilipinas. Elmer, anong ginagawa mo dito? Sinabi mo raw kay James na huwag na akong tutulong sa pagpapatherapy ni Nanay Johnny. Oo, dahil ayoko maging dahilan pa kami para magkahiwalay kayo ng napangasawa mo. Berna, hindi niya alam. Sarili ko tong desisyon. Ate, iiwan ko muna kayo ha. Sana maging maayos na ang lahat sa inyo. Kuya Elmer. Salamat, James. Ayoko na magkaroon pa tayo ng communication. Kahit sa pamamagitan ng pamilya ko, ayoko nang tumulong ka pa. Naiintindihan kita. Pero sana, bago ka muling umalis, marinig kong napatawad mo na ako, Berna. Hindi ako matahimik. Elmer, ayoko nang pag-usapan ng nakaraan. Kasal ka na sa iba. Wala nang saysay na pag-usapan pa ang nakaraan. Alam kong wala na tayong babalikan. Susundin kita kung patatawarin mo na ako. Elmer, mahirap sabihin pinatatawad na kita dahil masakit pa rin ang lahat. Pero Sana pumayag kang patuloy tayong maging magkaibigan, na maging bahagi pa rin ako ng pamilya ninyo. hanggat karugtong ka ng pamilya ko, patuloy akong masasaktan. Hindi ko ginustong nangyari. Hindi mo ginusto pero nangyari na. Nasaktan ako, nasaktan ka. Putulin na natin ang communication natin para maghilom ng mga sugat natin. Para makalimutan ko na yung mga alaala, para makamove on na ako. Para makamove on na tayong dalawa. Berna, Ibigay mo na sa akin yun. Nakikiusap ako. Mahalin mo ang pinakasalan mo. Dahil hindi na natin mababago ang lahat, Elmer. Nakatali ka na sa kanya. ibibigay ko ang hinihingi mo. Kung yan ang magpapatahimik sa'yo. Pero huwag mong hilingin sa akin na kalimutan kita. Elmer, Minahal kita. Hindi na yan magbabago. Sana dumating ang araw na maging magkaibigan pa rin tayo. Babalik ka pa rin sa Saudi. opo, Nay. Tapos, binawalan mo si Elmer na tumulong sa akin. Nay, may asawa na siya. Hindi pwedeng karugtong pa rin siya ng pamilya natin habang may sarili na siyang buhay. O baka naman dahil ginagawa niyang madali ang buhay para sa akin na napagsisilbihan niya ako ng mas mabuti kesa sa'yo. Nagsiselos ka. Dahil narito siya para sa akin, pero ikaw nasa malayo. Bakit ka nagsasalita sa akin ng ganyan, Nay? Hanggang kailan mo gagawing mahirap ang pag-uusap natin? Ito
ko, kinalimutan ko ng sarili kong kaligayahan para maging ina sa mga kapatid ko. Para maging ina. Pati sa'yo na sarili kong ina. Ano pang sakripisyo ang gusto mong gawin ko para maramdaman kong mahal mo ko? Na na-appreciate mo ang ginagawa ko at patuloy kong ginagawa para sa inyo. Anak mo ako, Nay! Sa'yo ko dapat sumasandal eh! Sa'yo ko dapat humuhugot ng lakas! Ikaw ang dapat na nagsasakripisyo para sa amin. Ikaw ang dapat na nagpapakita sa akin ng halimbawa kung paano maging ina. Napalaki mo kami na maayos. Hindi ko makakalimutan na hatid sundo mo kami sa pagpasok sa school. Ikaw ang nagluluto ng baon namin. Ikaw ang nagpaplansya ng uniform namin. Pag mahirap ang assignment, ikaw nagre-research para sa amin. Nandito yun. Nandito yun sa puso ko, Nay. Lumaki kami na nakikita namin ang pag-aasikaso mo kay tatay. Pero nang mamatay siya, nagbago ang lahat. Natuto kang maglasing. Kinalimutan mong may mga anak ka. Kinalimutan mong may tungkulin ka pa sa amin. Kinalimutan mong maging ina. Anak, naaalala ko ang lahat ng sinabi mo. Kung ganun, sana maalala mo din na ikaw ang ina namin. Meron na. Nang lumayas ako, sumama ako kay Elmer. Plano na sana namin magpakasal. At tuluyan ko na kayong kakalimutan. Pero hindi ko natiisin na James at Jenny. Nag-aalala ako sa pag-aaral nila. Dahil ayoko sila mapariwara. Kaya bumalik ako. Dahil doon nagkahiwalay kami ni Elmer, Nay. Tuluyan nasira ang relasyon namin. Tinanong mo man lang ba ako kung ano nararamdaman ko? Nay, sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, wala akong ina na matakbuhan para iyakan. Wala akong ina na ahagod sa likod ko para sabihin sa akin na magiging okay din ang lahat. Wala akong ina na hihiyakap sa akin para i-assure ako na hindi niya hayaang masaktan pa ako muli. Hindi ko alam. Hindi mo alam dahil palagi ka lasing. Dahil puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi mo alam dahil sa panahong nagpapakalulong ka sa alak, ako ang naging ina ng mga kapatid ko. Napilitan akong balikan ang responsibilidad mo dahil ayaw mong harapin ang katotohanan ng wala na si tatay. Na wala na tayong masasandalan kundi ang isa't isa na lamang. Patawad, Berta. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito kalalim ang sakit ng nagawa ko sa'yo, anak. Iyakapin mo ako, anak. Gusto kong maramdaman ang iyong pagpapatawad. Nay! Paano ko babawi, Berta? Pabigat na ako sa'yo ngayon. Hindi ko kayang tumayo mag-isa mula sa wheelchair na ito. Tutulungan ka namin, Nay. Makakakilos ka muli sa sarili mo. Hindi kita papabayaan. Salamat, anak. Patawad. Hindi na ako muling titikim ng alak. Nay! Nay, mahalin mo na ang sarili mo. Mahalin mo na ang mga kapatid ko. At pangako, hindi ko kayo pababayaan. Nay, mabuti ang royal family na siya kong amo ngayon. Magsisimula tayong muli, Nay.
Talaga, Ate Berna? Isasama ka ng sultan sa pagpunta nila sa Amerika? Oo, Jenny. Kaya nga ito, tinawagan ako ng assistant niya. Sinigurong darating ako sa araw ng schedule na pagbabalik ko doon. Wow! Makikita mo na ang Amerika! Oo, Jenny. Bakit parang malungkot ka pa rin? Wala. Naisip ko kasi kayo eh. May iwan ko na naman kayo. Tapos, ganito pa yung kalagayan ni nanay. Aalagaan namin siya, ate. Susundin namin ang bilin mo. Jenny, Kahit pinabayaan tayo ng matagal ni nanay, nanay pa rin natin siya. Hindi ba yun ang madalas mong sabihin? oo. Kaya bilang pasasalamat ko sa Diyos sa swerteng dumating sa akin sa trabaho, paglingkuran natin si nanay sa kabila ng ginawa niya sa atin. Ate, tapos na ang misa. Mauna na kayo sa labas. James, ikaw na magtulak ng wheelchair ni nanay. Matagal ka pa ba, ate? Tatapusin ko lang yung novena ko tapos susunod na ako sa inyo. Siya, sige ate Berna, Sandali lang ako, Nay. Pagkagaling natin dito, dadaan tayo sa nagte-therapy sa'yo, ha? Magbibilin lang ako sa kanya. sige anak. Tayo na po, Nay. Diyos ko. Bukas babalik na ho ako sa Saudi. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin po ako. Diyos ko, tulungan niyo ho akong mawala ng nararamdaman ko para kay Elmer. Palayain niyo na ho ako. Kung talagang ang plano mo ay maging ina ko para sa aking mga kapatid, tinatanggap ko na. Pero palayain niyo na ho ako sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko pa rin para kay Elmer. Nakarating na rin ako sa Pilipinas. Taga Ilocos sa mother ko. Marunong ka mag-Ilocano. Hindi po. Sorry My Tagalog is limited. Kaya my Ilocano is very poor. Almost zero. Ang sarap naman yung tumawa. Parang walang problema. Why are you looking at me like that? May dumi sa face ko? Wala. Nakakatuwa ka kasing tumawa. Para kang bata. Life is like that, Berna. Dapat palagi kang happy like a child. Kahit ano pa ang problema. Sana makatulad mo ako. I'll teach you. Sige, promise. Pero babalik muna ako sa employer ko. Tsak na hinahanap na nila ako eh. Baka isipin nila naliligaw na ako. Okay. And the next time you visit our store, I'll give you some discount and freebies. Ano yung freebies? Free items on the house. Greg, binibiro mo ba ako? Siyempre hindi. By the way, pwede ka rin tumawag or order online. Ako na magde-deliver sa hotel room ng boss mo. Konti na lang, Nay. Naihakbang mo na ang isang paa. Natatakot ako, James. Huwag mo akong bibitawan, ha? Naku po, Nay. Kaya mo po yan. Huwag muna. Hindi ko pa kaya, anak. Huwag muna. So, this is your mother. And this is James and Jenny?
Oo, sila yung mga kapatid ko. Pareho na sila nasa college. Elem ang bunso. Oh, naka-recover na ang nanay mo? Konti. Nakakatayo na siyang mag-isa. Tingnan mo rito sa picture na in-upload ni James, oh. Nakatayo na mag-isa si nanay. But she still finds it difficult to walk on her own. Oh, she'll get there. Magkakaya niya rin. Nakakatayo na nga siya, di ba? Yes, Greg. Yun din nga yung lagi kong sinasabi sa kanila eh. Oh, bakit? Malungkot ka. Malapit nang bumalik sa Saudi yung royal family na amo ko. Siyempre, kasama nila akong babalik. Hindi na tayo magkikita. Oh, really? Well, I can visit you there. Basta payagan ako ng hari. Totoo, Greggy? Dadalawin mo ako sa Saudi? Well, if the king allows it, then I will. If not, then we can still do video calls. Promise to keep in touch, okay? Yes, I will keep in touch. Salamat. Pinasaya mong bakasyon ko dito sa US. Malaking bagay na may nakilala akong kapwa Pinoy na dito nakatira. Ako ang dapat mag-thank you sa Sultan. Kung hindi kanya isinama rito, hindi kita makikilala. Wow! Ang bilis sa mga pangyayari. Kung kailan lang, isinama ka sa bakasyon ng employer mo. Ngayon, nag-propose na sa'yo yung Amerikanong nakilala mo ron? Actually, German-Filipino siya. Pero doon na siya pinanganak. Filipina yung nanay niya, kaya marunong siya ng salitang Pilipino. Amerikano pa rin siya. At wow! Niyaya ka ng pakasal agad. Ang swerte mo naman. Oo nga, Yuli. Sino bang mag-aakala na isang katulad ni Greg maa-attract sa katulong na tulad ko? Oy, hindi ka naman ordinaryong katulong. Nakapag-aral ka, titulado ka, college graduate. Nagkataon nga lang na tumayo kang ina sa mga kapatid mo. Kaya ka naging domestic helper. Pero ngayon, royal maid ka naman. Royal maid. Maid sa palasyo. Ay, oo nga. Ito pala ang paraan ng Diyos para maghilom ang puso ko. Swerte ko kay Greg, no? Kung swerte ka sa kanya, swerte rin siya sa'yo. Kasi nakapag-aral ka nga. Mabait ka. Masipag pa. Walang arte sa trabaho. Sana nga lang, Yoli, talagang mahal na niya ako, no? Natatakot kasi ako na magtiwala ng gusto pagkatapos namin magkahiwalay ni Elmer. Para bang hindi ko na kaya magtiwala ng lubos sa kahit kaninong lalaki. Bigyan mo ng chance ang sarili mo. Baka si Greg na. Siya na yung forever mo. Happy? Very happy, Greg. And I will do everything para makasunod ka agad sa Amerika. Hindi pa ako nakapagpapaalam sa Sultan. Magpaalam ka na dahil we need to start our own family soon. Greg, Sa akin ka na, hindi ba? Asawa na kita. anong ibig mong sabihin? Sa iyo na rin ako. Kaya dapat tayong dalawa magkasama. Hindi kayo ng royal family na yun. Nervous ako sa'yo, ha? Akala ko kung anong sasabihin mo, eh. I love you, mahal. I just want to be with you forever. And I love you too, Greg. Nagpapasalamat ako sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Buntis na ang ate nyo. Opo, Nay.
Sa Amerika siya manganganak. Pero kapag kaya na niyang bumiyahe, uuwi sila rito para makita mo ang apo mo. Magiging tunay ng isang ina ang ate nyo. Opo, Nay. At alam ko po na magiging mabuti siyang ina. Dahil minsan na niya itong napatunayan sa atin. Oo, minsan na siyang naging ina sa inyo. At sa akin din. Isang biyaya na araw-araw kong pinasasalamat sa Diyos. Kung hindi sa tibay ng loob ng ate nyo, hindi natin malalagpasan ang mga pagsubok. Pati ang pagkakasakit mo, Nay. Kaya pagkatapos ng kabiguan na pinagdaanan niya, ngayon, binigyan siya ng Diyos na magandang buhay sa Amerika at isang mabait na asawa. At deserve naman po ni Ate ang bago niyang buhay. At ngayon, kami naman po ni Jenny ang bahala sa inyo, Nay. Pareho na kami may trabaho. Kami naman po ang tutulong sa inyo.